umaga po. Welcome sa Daniels. Ayos ba tayo dyan? Good morning po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Tuloy-tuloy lamang ang ating Get It Straight with Daniel Razon. Nais na raw pong ipabuwag ni Pangulong Duterte ang party list system. At nais din niya ipalibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ano kaya masasabi na ating panauhin ngayong umaga tungkol po sa usapin na yan at iba't iba pang mga usaping nakapalibot dito. Let's welcome back to the program. Bayan muna, Representative Congressman Carlos Isagani Zarate. Kong, morning. Have a seat po. Oh, welcome back. You're a lawyer, sir, tama? Yes. And as a lawyer, alam din po niyo, lawyer din ang presidente. Opo. And alam ko, you also adhere doon sa mga sinusulong naman po ng presidenteng mga plataforma. Kahit na nung una, hindi naman kayo kontra sa kanya, di ba? Kahit na nung mayor pa ho siya ng Davao City, yes. Taga Davao rin ako. Oo. Meron kami active engagement sa kanya. Kaya malapit nga ugnayan ni Pangulong Digong at saka yung mga progressive forces in Davao. Yes. And not only that, parang there was a time pa nga na parang kahit sila Congressman Neri inclined na sa kanya sumama Yun nga lang dahil late siyang nag-file. Yes, exactly. Na late nga lang. Meaning, you have the respect to the president. Yes. And you believe in his presidency. Sa ngayon ho, dahil ho sa pinapakita niyang mga magagandang tunguhin, yung mga kahit anong nangangampanya pa naman siya. Sabi niya, halimbawa, tatanggalin ko itong ENDO or contractualization. Bibigyan natin ng libreng irigasyon ng mga magsasaka. Correct. And most importantly, sabi niya, we have to jumpstart the stalled peace process dahil sa napakahabang panahon. Ang huling kasunduang nilagdaan ng gobyerno at ng National Democratic Front was in 1998. So sabi niya, hindi pwedeng magpatayan tayo hanggang magkausan. Kailangan magsimula uli ang usaping pangkapayapaan at palayain yung mga bilanggong politikal. So along this line, talagang sabi natin, merong magandang tutunguhin itong presidency ni Pangulong Digong Duterte. Although, siyempre... So naniniwala naman kayo na well-meaning naman ang ating presidente? Sa tingin po namin, naniniwala naman kayo na yung leadership niya will bring us somewhere else? Nung tatlong dekada ho siya, or almost 30 years na naging mayor siya ng Davao, kung titingnan natin ang Davao ngayon, talagang malaki ang pinagbago. Bakit naman hindi niyo pa mapagbigyan yung tao doon sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani? Lahat naman halos sinasang-ayunan na ninyo. Ano naman ho ang... kasi hindi naman yun mangangahulugan na... wala na yung istorya ng mga Marcos Opo. Diba? Sa amin po, lalo na sa Bayan Muna at sa Makabayan Black, kami naghain ng resolusyon tutol dito. This is one instance probably that we will disagree with Pangulong Digong Duterte. Yun nga po ang aking yun lang aking parang siyempre 'di ba parang maipakita natin yung support doon sa presidente rin. Malaki bang malaki bang hindi nyo ba pwedeng let go na natin muna yan para mapakita nyo din na sa puso ninyo meron naman kayong pagpapatawad? Ang mahirap po rito, Kuya Daniel, sabi ng mga Marcoses, we have to move on. Yes. Hindi ho madaling sabihin yon sa mga biktima ng martial law. Hindi ho madaling sabihin yon sa hanggang ngayon ay naging unrepentant pa rin yung Marcoses. They will not even admit that meron silang ninakaw sa pundo ng bayan. Pero meron na mga po dyan decision with regard to doon sa pagbibigay sa kanila ng compensation. Precisely. At hindi naman ho mababago yung mga dapat na makuha ng mga naargabyado ng martial law. Hindi rin naman mga ngahulugan na mawawala yung kaso nila. Hindi ba gano'n yun? Yung paglilibing ba kay Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani ay mga ngahulugan ba na mawawala na yung hinahabol ng mga nabiktima? Hindi naman, hindi ba? Ganito po. Ang sinasabi po kasi sabi nila nasa batas naman yan, nasa regulasyon sa Republic Act 289 na pwedeng ang mga pangulo at mga sundalo ay pwedeng ilibing dyan sa libingan ng mga bayani. Dahil nga sa recognition yon na dahil sila ay mga patriots, at sinasabi din sa batas doon na kailangan itong mga inilibing dito ay maging inspirasyon and worthy of emulation by this generation and the generation not yet generation unborn. But being a lawyer, sir, I have read the Republic Act.
Specifically, sinasabi ho kasi dito, to cause to be interred therein the mortal remains of all presidents of the Philippines, comma. So, ibig sabihin, isa ho yun. Ano? Okay. The national heroes. So, isa yung national heroes. And patriots. Okay. So, meaning to say, not necessarily ang isang presidente maging patriot, but pag sinabing all presidents of the Philippines, regardless whether he is considered a patriot, whether he is considered a hero, but if he is a president of, or he was a president of the Philippines, then he can be interred in the libingan ng mga bayan. May qualification nga yan, kay Daniel, ano? Na they should be, na maging inspirasyon sila and worthy of emulation. No? In fact, if you are an ordinary soldier, no, and you are discharged dishonorably dahil may ginawa kang kabalbalan sa pagiging sundalo mo, you cannot be interred or you cannot be buried in the libingan ng mga bayani. No? So alam naman natin na... Wala naman ho ako nakakitang gano'n na nakalagay. Kasi sabi, okay, for the inspiration and emulation of the generations and of generations, yung national heroes, yun ang ano, di ba? Still unborn, there shall be constructed. Ibig sabihin, inspiration and emulation of this generation. Pero wala akong sinabi doon na pagka hindi ka inspiration, eh hindi ka pwedeng ilibing doon kung ikaw ay naging presidente. Kasi sakop po yung all the presidents. Hindi naman sinabing, but if you are a president who is not worthy of emulation, then you cannot be interred. Wala akong ganun eh. Kasi sa tingin ko as a lawyer, yun yung principle behind. No? Ang libingan ng mga bayani ay itinatag, no? Ginawa siya para nga sa usapin na ito, no, na maging kung sino man ang ilalagak doon, ililibing doon, ay maging inspirasyon siya at worthy of emulation by this generation. At ng mga sumunod na proviso ng batas, sinabi doon, sino ba ang pwedeng ilibing? No? Well, of course, kaya nga hindi lang ito usaping political, this is also a legal issue. The way I understand it, some groups will be filing a petition, no? Sa Supreme Court today or within the week to finally settle this issue. No? Dahil dalawang ano nga yan, dalawang school of thought. No? Sabi nila, wala namang sinabi na ganun nga ang kondisyon. No? Basta presidente ka, patriot ka, sundalo ka, pwede ka nga ilibing dyan. No? But more than that, balik ko lang ho doon yun sa usapin na if we will give the former president, no, who is a dictator, ng isang hero's burial, ano ho ang magiging mensahe natin dito sa susunod na salinlahi, no, na pwede palang you will commit massive human rights violations, magnakaw ka ng marami, at pagkatapos ng 3 dekada ay gagawan ka ng isang hero's burial. No? So ang sabi po namin, sige, ilibing natin, we have to move on, but ilibing na si former President Marcos, hindi sa libingan ng mga bayani, kundi sa libingan ng mga Marcos sa Batak. No? Dahil talagang nakalibing na siya roon. No? And ito naman ang naging kondisyones ng dating Pangulong Ramos nung pinayagan silang umuwi rito. Ang sabi, papayagan kayong umuwi, pero pagdating dito, hindi na imamarcha-marcha yung katawan ng dating Pangulo at ididiretso siya sa Batak at doon siya ililibing. Sir, you believe that yung mga Marcos loyalists are also Filipinos? Yes, of course. The people from Ilocos are also Filipinos? Of course. And these people are still inspired of the Marcos, hindi ho ba? So, para sa kanila, worthy si Marcos ng emulation and inspiration, naging inspiration sa kanila. Pilipino rin ho sila. May sinabi ho ba dito na kailangan worthy of emulation yan ng mga makabayan black o ng lahat ng mga Pilipino? Kasi siyempre, hindi naman ho ang isang tao hero para sa inyo, hero na rin para sa akin. Pero, let's face it, meron ho mga tao at may mga grupo ng tao para sa kanila, hero si Marcos. Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin Representative Carlos Isagani Zarate, Bayan Muna, Party List. Isang abogado din ho ito. Generally kasi,
Wala naman sinasabi ho na kailangan hero ka sa lahat ng Pilipino. Hero ka o inspirasyon ka sa lahat ng Pilipino. But for certain, may mga Pilipino ho na para sa kanila, inspirasyon si Ferdinand Marcos. Dahil may mga Marcos loyalist. Para sa kanila, worthy of emulation. So, hati ho ito dito. Paano nyo sasabihin, yung sinasabi ng batas, dapat for the inspiration and emulation of this generation. And these people are also part of this generation. So, paano naman natin i-discount yun, sir? Yeah, tama ka dyan, Kuya Daniel. No? Pero hindi rin ho natin na maiwaksi, no? At ma-erase sa kasaysayan na he was ousted in 1986. We are not erasing that. Yes. By putting the remains of the former president dun sa libingan ng mga bayani, hindi natin iwinawaks yung kasaysayan dahil hindi naman ho natin babaguhin yung kasaysayan. Hindi natin babaguhin yung mga ginawang mga pag-iimbestiga sa kanila. Hindi naman mababago ng paglilibing sa kanya yung katotohanan na oust sila. Hindi naman mababago yung katotohanan na siya ay pinalis ng Pilipinas. Pero tinawag siyang bayani, ano? Paano mo tawaging bayani yung isang pinatalsik dahil siya ho ay nag-commit ng hindi niyo naman siya tinatawag na bayani, di ba? Well, the symbolism, no? If what I'm saying is hindi ho lahat naman kayo lahat ba ng nakalibing ho doon sa libingan ng mga bayani pinaniniwalaan yung ang bayani? Yeah, of course, ang sabi natin gusto nyo, isa-isahin natin lahat nakalibing doon. I don't think na lahat po ng mga nakalibing doon pinaniniwala. Kanbawa, kasi kanya-kanya ng pananaw Kung ikaw ang tatanungin, hindi lahat ng nakalibing doon para sa'yo, bayani. But to others, they might be, depending on how they look at this person na nalibing doon, na paano pagkaalam niya. That's precisely kaya Daniel. Ang dating diktador na si Marcos ay hindi naman simpleng sundalo yan. No? He ruled the country for iron hand, no? For 2 decades. Kaya nga sinawag siyang diktador. At ang simbolismo ngayon, patapos siyang patalsikin, no? In 1986, after 30 years, ililibing mo siya. Sabihin na natin simbolismo na lang yun. No? So, you are in a way, revising the history na mali pala yung nangyari in 1986 dahil here is now a president or here is now a situation na pwede pala siyang ilibing. No, that's the reason why the president is clarifying it. Hindi naman sinabi ng presidente na the reason why he is being buried sa libingan ng mga bayani is because he is a hero or he is a patriot. Not even that. Ang sinasabi ng presidente, the reason why he is being buried there is because he was a president before. And it states in the Republic Act number 289 that all presidents pwedeng ilibing doon. So, ibig sabihin, doon siya lang nagkukwalify. O dahil sa naging sundalo or what, pero hindi dahil siya naging bayani. Dahil hindi naman ho lahat nung sinasabi dito, kaya nga meron pong comma di ba? Ang comma dito, ang sinasabi doon sa comma niya, all presidents, national heroes, and patriots. Ibig sabihin, iba ho yung bayani, iba yung presidente. Pero classified na ang isang naging presidente ay pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani. I mean, but again, we go back to the premise. Bakit ba merong libingan ng mga bayani? Dahil para yung mga lahat ng presidente, pati mga bayani, pati yung mga patriots, kasama ho doon yung lahat ng mga presidente. Naging presidente si Marcos. But they have to, kaya ang premise noon, they have to be worthy of emulation and inspiration. No? Kanino? For the Filipino people. Hindi ba Pilipino yung mga nag-emulate sa kanya? Well, sa nakaraan, no? Para ho sa mga biktima ng martial law, ulitin ko lang po. Para ho sa naging biktima ng martial law, he is not worthy of even inspiration and inspiration. Para lang din yung ganito yan hindi ho lahat ng babae magsasabi, gwapo kayo. Of course. Pero pag tinanong nyo yung asawa nyo, pag tinanong nyo yung asawa ko, para sa asawa ko, gwapo ako. Para sa asawa ko, bayani ako diba? Pero hindi sa lahat ng tao. Kumbaga general naman ho ito, kaya nga nag-i-stick yung presidente doon sa salita na all presidents. Hindi ba? Wala naman sinabi dyan na pagka ikaw ay presidente na ganito o ganon or whatever, tama ako, okay ako dun sa worthy of inspiration, emulation, pero iba ho yung distinction ng patriots tsaka dun sa national hero Well, at any rate, Kuya Daniel, no, this is really sabi nga kanina, divisive, no? And
if this will reach the Supreme Court, well, So ito po ngayon ay parang kailangan ng i-interpret na. The reason why I am like kumbaga po ay laying down all these things because these are the arguments. Yes. These are the things na gusto ho ding maklaro. And that's the reason why dinadala niyo po ngayon ito sa Supreme Court. Yeah. Kasi nga, may batas, no? They're invoking the law. Ang sabi nga namin, hindi lang naman beyond legal sana ito, no? Tingnan natin ano ba ang nangyari nung panahon ng martial law. Yes. No? Na ginawa ng Marcoses na hanggang ngayon ay ayaw aminin, no? Wala akong narinig na patay na ho, hindi na ho siya amin. Yung pamilya ho, kahit na yung pamilya ng mga Marcoses, ay hindi mo naman papaaminin yung pamilya niya sa kanyang kasalanan. Hindi ho, nung panahon Sino ba ang naging presidente? Si Marcos. Sino ang may kasalanan? Yung pamilya nila. Hindi, si Marcos yung naging presidente. Nakinabang sila nung panahon na diktador si Marcos. Pero hindi sila ang presidente. But at any rate, sabi nga Ikaw ba, aminin mo ba yung kasalanan ng tatay mo? Pwede ko hong sabihin kung talaga nagkasala ang tatay ko, ay hihingi ko. Pero kung hindi ka naman nga naniniwala nagkasala yung tatay mo yun nga ang problema, no? Mayroon tayong batas, kumilala, na mayroong martial law victims at kailangan i-compensate ng gobyerno. No? 10,000 at mahigit yan. No? At that is an indictment that during the time of Marcos ay may massive human rights violations. But not even hindi ho inaamin yan hanggang ngayon. No? So mababago ho ba ang senaryo kung halimbawa magsabi sila ang kahit isa sa pamilya nila ay magsabi, humihingi kami ng paumanin kung sino man ang naapektuhan ng pamumuno ng aking ama. Kung halimbawa isa sa mga anak, papayagan nyo na humalibig? Reconciliation can only start when there is a justice given to the victims of martial law. Hindi ho ba justice yung ibinibigay sa kanila na ikino-compensate sila ngayon? Hindi ho ang hustisya ho ay hindi naman ho sa pinito ng barya-barya lang, no? Nababayaran ka. So ano ho bang hustisya ang hinahanap natin? There must be an admission of guilt by the concerned individuals, no, by the concerned family, no, the Marcoses, no, and yung admission of guilt na yan, importante ho yan doon sa mga naging biktima ng martial law. Hindi ba kaya nga sila dinadala na sa korte para ho ang korte ang magsabi? Kasi syempre, you have the right to remain silent. Anything or everything that you will say can be used against you. So tatahimik ako, ikaw magpapatunay na ako yung may kasalanan. Kaya nga ho dinadala sila sa korte. Napatunayan na sa ilang pagkakataon yung kanilang kaya pinapakompensate yung mga ginawa, yung kinuha yung mga ill-gotten wealth, etc. So yung mga sinasabing napatunayang nakaw na yan, ipinababalik, hindi ho ba? So hindi ho ba yung justice? Even on that score, kaya Daniel, yes. Hanggang ngayon, hinaharangan pa rin nila, no, na yung mga ill-gotten wealth, kaya there are ongoing cases now, no? Kahit na yung mga nakaw na yaman nila, kaya tawag doon ill-gotten wealth, even sa US court they were already indicted. Pero hanggang ngayon, hinaharangan pa rin nila ma-recover ito. No? How do you think we can heal this wound, Kong? Kasi parang ang sinasabi ng presidente, ano naman tayo? Paano ba natin i-heal to? Let's all be part of the healing. Yes. Paano po ba ang nakikita ninyong paraan para maghilom itong... kasi hindi naman natin binabago yung kasaysayan. Nangyari na ho yung mga hindi dapat mangyari. Alam natin talaga, maraming naging biktima ng naging desaparecido. Yes. At lahat po ng mga extrajudicial killing na yon. Sa tingin po niyo, paano tayong magkakaroon ng ano? Sabi ko nga, magkaroon lang ng hustisya, reconciliation dito kaya Daniel, kung merong hustisya, no? Buti pa nga ang mga pamilyang Marcos, may ililibing sila eh. Ang dami yung pamilya na hanggang ngayon, hinahanap pa rin yung mga kamag-anak nila, mahal sa buhay nila, na nawala anong panahon ng martial law. So hindi na nga talagang maililibing na? Yes. Hindi po makita eh. Siguro pag nakita yun, papayagan naman silang ilibing. Kaya masakit sa kanila yun. Mabuti pa mga Marcoses, may ililibing sila. Mas masakit na hanggang ngayon ay hinahanap mo yung mahal mo sa buhay. No? Iniisip mo, buhay ba o patay na? Walang closure ho yun. So paano po na gagawin natin doon? Kasi kung ganun nga, di naman natin makita na, nangyari na po yung ganun. Paano ho natin magagamot? Is that tantamount to saying, Kong, na wala talaga tong galing? Well, sabi ko nga ho, magsimula ho sana yan if there is an admission of guilt, no, remorse from the Marcos family, no? Pero wala ho tayong makitang ganyan eh, kahit na
kaunting ano lang remorse, no? Para ho sinabi nila walang nangyaring human rights violations, walang 10,000 na human rights victims during our reign. Wala hong pagnanakaw na nangyari during our reign. Ang nangyari ho ngayon, we are still suffering sa pagnanakaw sa ill-gotten wealth nila. Kaya ho bagsak na bagsak pa rin ho ang Pilipinas ngayon. So how can we move on, no? So how far will you go po dito ngayon sa pagprotesta na ito? Let's say, kasi nakita ko po yung appeal ninyo, no? And I am very, parang, kumbaga, isang panibagong mukha ng pagpoprotesta dahil it's more on, hindi kayo nagkokondena, hindi kayo nag-ano sa presidente, it's more on appeal to the president na parang na i-reconsider yung kanyang desisyon sa paglilibing. But it seems that the president is firm in his decision. So, pag ganun ho ba, will that mean na i-withdraw na ninyo ang support ninyo sa presidente? No, this is not an issue na sabi nating talaga, no, na magkakahiwalayan, no? Dahil ang sabi naman namin, we support the presidency of Pangulong Digong based on his pro-poor and pro-people agenda, no? Sa mga sinusulong niyang agenda na nung nasa mayor pa siya, at nung nangangampanya siya, sabi niya, ipapaangat niya. But it doesn't mean na kung tuloy niya itong paglilibing, totally naman ay maglalaban na kayo sa kanya. Yes, as allies, for example, no, we can agree to disagree on some issues. Yes. We can also be allies, no, in some other issues, especially important issues like, for example, pagsusulong natin, Daniel, ng peace process, no? Yes. Importante ito sa tingin namin na muling mag-usap ang gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front at doon naman sa usapin ng peace process between the government of the Philippines and the Moro Revolutionary Fronts, the MILF and the MNLF, na ma-implement na yung mga kasunduang nagawa na. Pero ito pa isang matindi. Kasi kayo po ay from the party list. Yep. Gusto ng presidente, ang galing na party list. Paano naman ang gagawin niyo yan? Babalik ko kami, huwag kayong aalis. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Representative Carlos Isagani Zarate po ng Bayan Muna Party List ang kasama natin. Fortunately, party list siya, pinapaalis din ng presidente. Party list system. Pero sumusuporta siya sa presidente. Pagka ba tinuluyang ipaalis yung party list, susuporta pa ba kayo? Hindi, ganito yun na kay Daniel. Naintindihan natin kung saan nagmumula yung nanggagaling yung statement ng Pangulong Digong. Dahil nga, sabi niya, ang party list system ngayon ay na-dominate na ng mga malalaking pangalan sa pamilya, no? Or mga dynasties, no? Ng mga military, mga mayaman. At hindi na ito yung diwa, bakit mayroong party list ay para dalhin ang boses ng mga karaniwang mamamayan, no? So, doon yung hugot niya. No? Pero pagka pina-abolish yung party list system, damay kayo. Yes. Pati yung mga talagang lehitimo na mga party list, nagre-represent talaga ng mga marginalized group. Sali yun. Kaya ang sabi nga namin dyan, saka pinaparating namin sa kanya na if there is a need, no, to address the problem of the party list system, it's not to abolish it, but to strengthen. No? Mas lagyan natin ng mga safeguards. No? Sa katunayan, nagsusulong kami ng mga amendments sa ating party list law. No? Halimbawa, isang amendment dyan, sinasabi natin, kung ikaw ay nominado ng party list law, ng party list, ng isang party list, dapat ang kikitain mo ay hindi humigit doon sa kung ano yung income ng kongresista ng isang kongresista for that particular congress, no? Halimbawa ngayon kinikita ang gross ng isang kongresista ay nasa 90,000, no? So sa isang taon mahigit 1 milyon lang 'yan. So hindi dapat ganoon ang iyong hindi lalampas doon yung income mo. So may income requirement. At talagang dapat ilagay sa batas na ang party list ay para lang sa mga marginalized groups and sectors, no? Dahil unique itong party list system sa Pilipinas, no? This is a feature na kinuha natin sa European countries, no? Sa mga parliamentary types of government. Na dito, ang sabi ng konstitusyon dahil sa naging aral natin ng mga nakaraan na ang mahihirap talaga ay
mahirap na pumasok sa Kongreso. Pero kaya pa ba magawa yun? Parang nagka-rumble-rumble na yung party list system Yes, Sino-sino na lang, balang naisipang gusto maging congressman, kayo ng party list, di ba? Tingin ba ninyo, meron pang paraan para ma-purge po yan? Well, hindi kami titigil sa pagsusulong ng amyenda. Okay. But just the same, if there is now a move, at kung matutuloy yung revision of our Constitution, hindi rin kami papayag na tanggalin yun. Okay. In fact, if we will shift from a presidential unitary type of government to a federal and parliamentary type of government, mas importante na mayroong fit party list. Dahil paramihan na ng partido yan So kailangan mag-limit ka rin ng seats para doon sa party list na nagre-represent ng marginalized sectors. Otherwise, babalik tayo kay Daniel doon sa kinokontrol lang ng mga elite at nung may kaya, na mayayaman, ng mga dynasties, ang new system, itong federal system of government. Pero kayo po ba humingi na ng audience sa presidente para una, maraming mga i-discuss kagaya niyan, yung paglilibing, tapos yung pag-abolish na yan, para madinig yung posisyon po ninyo talaga na, harapan. Alam niyo na ng presidente, nagpapatawag naman yan. Meron na po bang ganun? Sa amin, sa Makabayan Black, there are different levels of engagement. In fact, nung itong mga nakaraang araw, ay meron hong member namin na nakausap na ng presidente at ni-raise din yung ilang concerns namin. Alright. Yung FOI, patay na naman ulit sa inyo? Hindi pa naman. parang walang kapag-asa sa inyo sa House of Representatives. Ba't pa kayo takot na takot sa FOI? Kami po, hindi kami takot dyan dahil transparent. Mga kasama nyo? Siyempre, kami ho ay naghain na ng ating... marami pa ho ba nagtatago talaga na SALN sa inyo? Ayaw makita yung talagang mahirap po dyan, marami hong guidelines. Marami pa rin buhaya sa Congress? In fairness to mga buhaya baka magalit to yung mga... Baka magalit mga buhaya. So, mas malala sila sa mga buhaya, gano'n? Ganito po, naghain na tayo dyan at siguro magiging hamon sa 17th Congress, especially sa House of Representatives, na magpasa kami ng isang all-embracing FOI law. Dahil naunahan na ho kami ng executive. Na gano'n Parang may executive order na po Tapos, executive order number 2 ho yung FOI. So, diyan natin makita gaano ka seryoso yung present administration. Kumusta po ang reception naman dito ng bagong Speaker of the House? Nung magkausap kami ni Speaker Alvarez, bukas siya. Siyempre, dahil nga hamon din ito dahil nagpasa na ang executive, bukas siya na talagang isulong ito. And in fact, gusto rin niya na magpasa ang House ng isang FOI law. Kung yung iniyakan natin dun sa Congress na SSS 2000, nakita ko gaano ka-emotional yung huling pananalita ni Congressman Nery Colmenares. At we were there, magkakasama tayo doon. At nakita ko mismo, ano na hong mangyayari doon? Tingin ba ninyo, kailangan pa ito sa Congress o pwede nang pukpukin na lang ang SSS now that we have a new president? Well, pwede hong dalawa. Naghain na rin tayo. Two-way approach. Two-way approach. Okay. Nirefile na natin ito sa Congress. At ang isang masaya rito, hindi na lang tayo ang nag-file ngayon ng panukalang batas. Maraming mga kasamahan natin sa Kongreso, nag-file din sila. At dahil suportado rin ito ni Speaker Alvarez, at meron ding panawagan si Pangulong Digong na suportado niya ang 2,000 dagdag 2,000 pensyon sa ating mga SSS pensioners. Sa tingin ko, dahil at pinasa na rin ito ng 16th Congress noon, at with a vote of 211, overwhelming ang pagpasa nito noon, mukhang mapapabilis din natin ito. But tama kayo, dahil kung suportado ito ni Pangulong Digong, siguro kung may bagong board itong SSS, motu proprio, on their own, pwede na silang magbigay ng dagdag. Mas madali yun. Mas madali yun. Pwede nang i-atras nyo na yung nyo o kailangan, kasi ang kaibahan naman nung nasa batas, kahit sino maupo, hindi nila basta mababago unless na amyendahan ng Congress. Hindi ba? So you will still pursue. Tuloy-tuloy pa rin yun. At ang ginawa kasi natin sa ating panukala, across the board ito. Okay. Hindi na pipili pa na ito lang tatanggap or yung mababa ang tinatanggap ngayon ganito or yung mataas na ang tinatanggap ganito. In across the board natin dahil pareho naman yan pensioners. At kung sabihin nila
marami ang mayaman, hindi ho totoo yan. No? So maraming, at the average, tumatanggap lang ngayon ng 1,200 na pension. So yun ho ang gusto nating mapunan kaagad. Alright, kung upo kayo ngayon sa harap ng presidente, ano ho ang mga unang gusto nyong madinig niya at nasasabi from the end ng mga nasa Bayan Muna Party List at yung mga nasa Makabayan Block? Una ho dyan talaga ang gusto natin tuloy-tuloy na itong usaping pangkapayapaan. Number one ho talaga sa agenda namin yan. Dahil pag nagtuloy-tuloy itong usaping pangkapayapaan, at meron hong, nasa importanteng yugto ho kasi sila, no? Ang agenda nila ngayon ay socio-economic reforms. No? Doon sa sequential agenda nila in 1992 sa Hague, sinabi doon ang unang portion is human rights and international humanitarian law. Nalagdaan na ito in 1998. After noon, huminto na. So ito ang pinaka-importante sa lahat, socio-economic reforms. If there will be an agreement on this, ang tingin natin, it will address the root causes of the armed conflict. Hindi lang labanang armadong labanan between the NDF, but even sa mga revolutionary fronts ng Moro. No? Dahil this will address the socio-economic reforms. Then after that, in fact, ang bagong ano ngayon ng usaping pangkapayapaan, kahit sequential ito, pwede na rin nilang ikawing ang pag-uusap kaagad doon sa cessation and political and constitutional reforms. Dahil mayroon ng mga pagbabago, no, reforma sa ating ekonomiya na kailangan din talaga ng constitutional reforms. So, kaya number one sa agenda ng Makabayan yan, yung panawagan at pagsusulong ng tuloy-tuloy na usaping pangkapayapaan. Dahil pag mayroon hong agreement na ma-reach ang dalawang parties, this will be to the benefit of our people. No? Maraking ganansya ho at tagumpay ang maabot ng ating mga kababayan dyan. And then after that, syempre yung ibang mga specific laws na, no? So, gusto natin na yung pangako niyang ENDO ay matupad na yan. No? Yung tulong sa ating mga magsasaka ay matupad na yan. No? At syempre, yung tulong para sa ating mga informal sectors. No? Isang malaking usapin ngayon, Kuya Daniel, alam niyo naman yan. No? Napakaraming na-displace natin ng mga informal settlers. No? Sabi niya, no demolition if there is no relocation. No? Pero higit pa dyan, ang panawagan namin, if kung pwede hong magkaroon ng on-site development for these informal settlers, ay sana ho igagawin. No? Meron pa ho bang mga nakakasakayo ngayon ng mga susunod na protesta para iparinig yung tinig ninyo? Especially, papalapit ho yung araw ng buwan ng September at yung paglilibing sa dating Pangulo. Well, andyan pa rin yan, no? Dahil kailangan magpahayag. No? Magpahayag. Di ba pwedeng punta na lang kayo Malacanang? Usap na lang kayo sa Pebble? Siyempre po ang... para wag na kayo nakaka-traffic. Magawa naman ho ng paraan yan. Nakita nyo nung... SONA. Yes, no? Ganda SONA. naman ng ano. Hindi, tama. Kasi ngayon wala nang bombahan ng tubig, wala na. At kahit hindi naman, pwede naman palang magkaroon ng mapayapang pagpapahayag, walang masyadong traffic, walang sakitan, nakakalapit pa ang mga mamamayan doon sa Kongreso. Pero mas maganda kung punta na lang kayo sa hall ng Malacanang, doon kayo. Hindi kayo mauulanan, di ba? Kasama na rin naulan ngayon, no? Kasama na rin yun, active engagement kay Pangulong Digong. At hindi ho natin bitawan dapat, no? Sabi nga, siya na rin ang nagsabi na kailangan patuloy lang kayo mag-engage, no? Dahil para madinig din. Tama. Madinig, no? At yun ho siguro yung ating kamalian sa nakaraan, no? Pagkatapos nung mapatalsik si Marcos noong 1986 ay pinipigil na. Wala na, no? Sabi natin, wala nang problema. Sabi nga ng iba, pandaming problema, mas malala lang ang kahirapan ngayon. So, I think tuloy-tuloy lang, no? Yung ating pagpapahayag at ating engagement. Matanong ko lang kayo bago ako paalam, NPA ba kayo? Ako po ay hindi po, ako ay tinutulungan po natin ng Bayan Muna yung mga needy people around. And needy people around. Yes, yung mga no permanent addresses. But they are nice people around. Nice people around. Mahihirap ito pero kailangan tulungan natin, no? Kaya sa mga programa namin, andun ho yung kahit na noon, alam mo yung Kuya Daniel, no? Na meron pa kaming PDAF, no? Ngayon hindi na kami nag-a-access diyan. Opo, totoo po yun. Wala na kayo PDAP na yan? Wala po kami. Hindi, pero may PDAP pa rin. Kayo. Pero may PDAP pa rin mga congressman. Wala na kasi dati PDAP. naman, gano'n. As PDAP,
yung lump sum, no? Ang Binago lang nangyari yung salita. ngayon, line item, no? Mga Yun ang kunyari line item, di ba parang ganun. Yun na ibang yun na ibang pangalan lang. Line item Di ba ganun yun? Pero tawag pa rin ho namin nun, pero PIDAP pork pa din. barrel pa rin yun. Ayun, pork barrel pa rin. This is being used for patronage, no? So, kung ganun ho yung tutunguhin nun, sa tingin namin, pork barrel pa rin yun, no? Hindi kaya maganda abolish na lang Congress? Kung yun Congress. Pwede rin, ano? Pwede rin naman siguro, ano? Dahil sa ibang bansa ho, nung napuntahan ko, halimbawa, yung kanilang mga mambabatas doon, no? Nagkaroon lang ng mga ilang days of session para ipasa yung budget. No? Okay. After noon, uwi na sila. Then they will again convene na lang kung there is a need. Puro budget lang talaga. Or budget or kung may mga importanteng batas na kailangan. Kasi napakaraming batas na eh. So, kailangan proper implementation na. Wish you good luck, Kong. At sana po ay magtuloy-tuloy din yung maganda namang pagtanggap ninyo dun sa mga bagong kaya nga ay isinusulong ng administrasyon at maging mas magkaisa ang mga Pilipino. Maraming salamat, Congressman. Bayan Muna Party List, Representative Congressman Carlos Zarate. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.